Kaya ipinatawag niya ang lahat ng kanyang mga tauhan sa kanyang lugar. Pagdating ng lahat, pinili ni Shelton si Sammy bilang bantay. Sa labas ng bahay ni Shelton, naghihintay si Sammy sa kanyang sasakyan habang naninigarilyo. Nang may makita siyang anino, binuksan niya ang ilaw ng kotse at nakumpirmang si John iyon. Itinaas ni Sammy ang baril, ngunit hindi niya kayang barilin ang dati mong kaibigan. Bigla siyang nagulat nang lumitaw ang ikalawang John. Ngunit sa halip na matakot, inisip niyang astig ang pagkakaroon ng kopya. Sumang-ayon si Sammy na naging masama ang ugali ni Shelton nitong mga huli. Kaya pinadaan niya ang mga John. Nakita ni Shelton ang isang John sa kamera at ipinadala si Terry na may dalang baril. Agad tumakbo ang John na iyon, habang ang isa naman ay palihim na pumasok at inagaw ang atensyon ng mga gun. Halos hindi pa sila nakakareact nang gamitin niya ang pulseras at muling lumitaw sa likuran nila. Nagsimula ang habulan sa loob ng bahay at lubhang nalito ang mga gun dahil bigla-bigla na lang lumilitaw at nawawala si John sa iba't ibang sulok. Nakita ni Shelton ang maraming John sa iba't ibang screen nang sabay-sabay at inakala niyang nagkakaproblema ang mga kamera. Sumunod si Terry sa unang John papasok ng bahay at lalo pang nadagdagan ang kalituhan. Sa huli, 2 John ang sabay na napunta sa hagdan, kaya nakita sila ni Shelton nang magkasama sa kamera. Hindi nagtagal, mas marami pang John ang sabay-sabay na lumitaw dahil paulit-ulit silang naglalakbay sa oras upang makabuo ng isang buong gang. Nang makorner ng isang gun ang isa sa mga John, biglang may isa pang John ang lumitaw sa likuran nito at pinabagsak siya gamit ang martilyo bago muling mawala. Isang John ang nakarating sa basement kung saan hinanap niya ang pera sa bawat sulok ngunit wala siyang makita. Nang umupo siya upang mag-isip, sa wakas ay natagpuan niya ang bag ng pera sa likod ng isang unan. Sa sandaling iyon, narinig niya ang paparating na gang kaya pinaandar niya ang isang smoke flare. Nagpaputok si Terry nang walang tinatamaan at napakasakit sa tenga ng ingay para sa lahat. Sa kusina naman, binuksan ni Kelly ang isang drawer para kumuha ng chichirya at laking gulat niya nang makita ang vest. Nagpasya siyang kumain na lang mag-isa sa kanyang kwarto, ngunit nilapitan siya ni Damage na pilit at alanganing nakikipaglandian sa kanya. Sinubukan niyang palayasin si Damage sa pamamagitan ng pagsipa, ngunit binaliwala siya nito at lalo pang lumapit. Sa sandaling iyon, pumasok si John at sinubukang pigilan siya, ngunit itinutok ni Damage ang baril sa kanya at tinawag siyang duwag. Naisip ni John na pindutin ang button, ngunit gusto niyang patunayan kay Kelly na isa na siyang matapang na lalaki ngayon. Hinampas niya ang mukha ni Damage gamit ang bag ng pera. Pagkatapos ay sinunggaban niya ito at sinimulang tusukin ang sugat nito sa noo. Tumakbo palayo si Damage, ngunit nanumpang maghihiganti. Pagkatapos ay tinanong ni John si Kelly kung gusto niyang tumakas kasama niya. Hinanap ni Shelton at ng kanyang mga tauhan ang basement at nadiskubring nawawala na ang pera. Lahat sila ay tumakbo palabas upang hanapin si John, ngunit paalis na sina John at Kelly sakay ng kotse ni Gaz. Sinubukan ni Damage na magpaputok, ngunit ang bala ay tumama kay Terry sa dati na nitong sugatang mata. Pinamasok ni Shelton ang kanyang mga tauhan sa kotse upang habulin sina John. Nang makaalis na ang lahat, 4 na John ang lumabas ng bahay at napagtanto nilang napindot nila ang button ng sobrang dami. Umuwi sila at natuklasang itinapon na ng landlady ang lahat ng gamit ni John. Ang anak nito ay sinusunog na ang mga gamit, kaya pinalibutan siya ng mga John at tinakot hanggang ibinigay niya ang susi ng kotse. Ilang sandali pa, dumating sina John at Kelly sa inn at nagtanong tungkol kay Wen, na hindi pa dumarating. Nagpasya silang umupa muna ng isang kwarto habang naghihintay, at habang kumakain ng merienda, ikinuwento ni John kung paano siya napasok sa pagtatrabaho para kay Shelton. Bilang kapalit, ibinunyag ni Kelly na tumira siya kasama ang kanyang kapatid dahil pinasabog niya ang kanyang paaralan. Napagod na siya sa panghaharas ng ibang estudyante, kaya ginamit niya ang laboratorio ng paaralan upang gumawa ng bomba. Sa tingin ni John ay astig ito at nauwi silang dalawa sa halikan. Magiging mas mapusok na sana ang bagong magkasintahan, ngunit naputol ito nang pumasok sa kwarto ang iba pang mga John. Nagkaroon ng pagtatalo habang sinisisi nila ang isa't isa sa sobrang pagpindot ng button o sa maling timing nito. Napansin sila ni Kelly at sinabi na dahil napakarami na nila, maaari nilang talunin si Wen at itago ang pera. Nagbunga lamang ito ng panibagong pagtatalo dahil ayaw nilang paghati-hatian ang pera at tinawag sila ni Kelly na mga egomaniac.
Sa labas, natagpuan ni Lay ang kotse ni Gaz at tinawagan si Shelton upang ipaalam ang lokasyon. Sa loob ng kwarto ng inn, nakatulog na ang lahat. Nagising ang isang John at pumunta sa banyo at hindi nagtagal ay sumunod ang ikalawa. Gayunpaman, hindi sila nagkabanggaan kaya naging kahina-hinala ito sa kanila at muli silang nagtalo hanggang sa lumabas ang isa para kumuha ng sariwang hangin. May narinig siyang ingay at paglingon niya ay napansin niyang may mga halaman na gumalaw. Bigla siyang nagulat nang may lumitaw sa likuran niya. Nang lumapit si Kelly sa pinto upang isara ito, nakita niyang nakahandusay sa sahig si John Juan na duguan. Ang kanyang mga hiyaw ay gumising sa tatlo pa at lumabas si John 2 upang tingnan ang sugatang kaibigan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang misteryosong mamamatay tao sa loob at kinaladkad palayo si John 3. Tumakbo palabas ng kwarto sina Kelly at John 4, habang naiwan si John 5 upang kunin ang bag ng pera. Dahil siya na ngayon ang tinutugis ng mamamatay tao, nagmadali siyang magtago sa pinakamalapit na kwarto at hinarangan ang pinto gamit ang ironing board. Pagkatapos ay sinubukan niyang tumakas sa bintana, ngunit masyado itong mataas para talunan niya. Sa pasilyo, nakita ni Kelly at John 4 ang gang na palabas ng elevator, kaya dumaan sila sa hagdan. Nakarating sila sa pintuan ng manager, ngunit nakasara ito at ayaw nitong magbukas. Na-corner sila ng gang at sinubukan silang atakihin ni Damage, kaya sinipa siya ni Kelly sa singit upang mapabagsak. Nang sa wakas ay magbukas ang manager ng pinto. Agad na tumakbo si John papasok at ginamit ang likurang pinto upang makalabas. Nang tumingala si John 4, nakita niya si John 5 sa bintana at kinumbinsi itong bumaba. Dahan-dahang lumabas si John 5 at hiniling ni John 4 na ihagi sa kanya ang bag upang mas madali. Matapos ang kaunting pag-aalinlangan, inihagis ito ni John 5 at agad namang bumalik si John 4 sa loob ng kwarto. Sa sandaling iyon, pumasok ang gang at sa pagkakita sa baril ay napaihi ang manager sa takot. Muling lumabas si John 4 at tahimik na naghintay sa gilid habang tumatakbo palabas ang gang nang hindi siya napapansin. Nayon ay maaari na siyang bumalik kay Kelly at tumakas. Sa labas, tumingala ang gang at nakita si John 5 sa bintana, kaya nagpaputok si Terry at napilitan si John 5 na bumalik sa loob. Pumunta si Damage upang halughugin ang honeymoon suite at natagpuan ang patay na si John 3. Habang abala siyang kumukuha ng selfie kasama ang bangkay, palihim na nakatakas ang mamamatay tao. Sumakay sa elevator sina Kelly at John 4 at sinubukan silang barilin ni Terry. Ngunit masyadong mabilis na nagsara ang pinto. Nakababa ang magdasintahan sa lobby, ngunit mabagal maglakad si Kelly, kaya naabutan sila ni Terry at hinawakan siya sa braso. Nagsimula silang magtalo nang dumating si John 5, kaya inabala ni John 4 si Terry gamit ang isang palpak na magic trick at pinatumba siya ni John 5 mula sa likuran. Pagkatapos nito, sabay na hinila ng dalawang John si Kelly at nag-agawan sa kanya. Dahil sa paghila nila, natumba si Kelly. Pagkatapos ay sinuntok ni John 4 si John 5 ng 2 beses upang mapatumba ito bago muling hawakan si Kelly, ngunit tumanggi siyang sumama sa kanya. Biglang binaril ni Terry si John 4 at sumabog ang ulo nito, tinakpan ng dugo si Kelly. Sa pag-aakalang patay na ang lahat ng John, inutusan ni Shelton si Terry na kunin ang bag ng pera at umalis ang gang. Biglang nagising ang isa pang John 5 at sinubukang kausapin si Kelly, ngunit sawa na siya sa lahat ng ito kaya umalis siyang mag-isa. Kinuha ni John 5 ang susi ng kotse mula sa bulsa ni John 4, ngunit aksidente niyang nahulog ang mga ito sa labi ng ulo nito. Matapos pandidiring pulutin ang mga susi, umalis si John sakay ng kotse ni Gaz. Habang nasa biyahe, naisip niyang pindutin muli ang button, ngunit sa halip ay tinanggal niya ang pulseras. Makalipas ang ilang minuto, pumunta si John sa isang antique shop upang humingi ng tulong kay Wally. Ipinakita ni Wally sa kanya ang isang larawan na nagpapakitang naranasan din niya ang parehong bagay at ipinaliwanag na hindi titigil ang demonyo hanggat iisa na lamang ang natitira. Kaya siya pa ang buhay. Siya ang huling Wally. Pinayuhan niya si John na patayin ang anumang natitirang John kung gusto niyang mabuhay. Pagkatapos nito, binisita ni John si Jay upang humingi ng tulong at makakuha ng akses sa kanyang mga armas. Palihim na pumasok ang dalawa sa bahay ni Shelton at pinabagsak ang dalawang goon gamit ang tirador at bolas. Itinali nila ang mga ito at itinago sa isang aparador. Nakita ni Shelton ang lahat sa security camera at ipinadala si Terry upang asikasuhin ang sitwasyon. Sa pasilyo, sinubukan ni Jay na atakiin si Terry gamit ang tirador, ngunit aksidenteng nakaputok muna ang baril ni Terry at tinamaan siya sa binti. Gayunman,
Ginamit pa rin ni Jay ang kanyang tirador at masugatan ang malusog na mata ni Terry. Samantala, hinanap ni John si Kelly at agad namang tumakbo palayo si Damage nang makita siya. Humingi ng paumanhin si John sa kanyang naging asal at ipinakita kay Kelly na isinuko na niya ang pulseras. Pinangako niya kay Kelly na magbabago na siya mula ngayon bago siya tuluyang patawarin. Nang subukan ng magkasintahan na umalis kasama si Jay, sinundan sila ng gang at itinutok ni Shelton ang baril kay John. Sinubukan ni Kelly na magsilbing panangga, kaya inutusan ni Shelton ang kanyang mga tauhan na hilahin siya palayo at sinuntok si John upang pabagsakin siya. Gayunpaman, hindi nagpakita ng takot si John at sinabi niyang hindi babaril si Shelton dahil wala itong kayang gawin ng mag-isa at palaging ipinapagawa lang sa kanyang mga tauhan ang maduming gawain. Itinanggi ito ni Shelton, ngunit humingi pa rin siya ng voluntaryo. Tumanggi ang mga tauhan at sa wakas ay naunawaan nilang mahina ang kanilang boss. Tumayo si John ng buong tapang at sinabi kay Kelly na mahal niya siya. Muling itinaas ni Shelton ang baril. Ngunit siya ang unang binaril ni Wen na agad ding kinuha ang bag ng pera. Balak pa sanang barilin ni Wen si John, ngunit pinalayas siya ni Gas sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang tirador. Pagkatapos nito, nagkaayos sina Gas at John. Ilang sandali pa, paalis na ng bayan sina John at Kelly sakay ng kotse ni Shelton. Binuksan ni Kelly ang kanyang bag at ibinunyag na ninakaw niya ang lahat ng pera. Kasabay nito, inihatid ni Wen ang orihinal na bag sa kanyang boss. Ngunit laking gulat niya nang makita ang vest sa loob. Agad siyang napatay ng pagsabog. Kinabukasan, ginamit ni John ang banyo sa isang gasolinahan. Biglang lumitaw ang demonyo sa likuran niya. Ngunit napansin ni John na isa lamang itong pagbabalat kayo. Isa pala itong ibang John na gustong mabawi ang pera. Dahil ang John na ito ay hindi umibig kay Kelly, nakipagkasundo ang unang John. Mananatili sa kanya si Kelly habang kukunin ng Mask John ang pera. Inabala ni John si Kelly sa loob ng tindahan habang kinukuha ng kanyang ibang sarili ang bag mula sa kotse. Kalaunan, napagtanto ni Kelly na isinuko ni John ang pera upang makasama siya at sinabi rin niyang mahal niya si John. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng mas maraming video tulad nito. Salamat sa panonood.